At, nga ko pala, ay gusto ko na lang din magbigay ng babala. Doon sa mga gumagamit ng pangalan ko at gumagawa ng mga organisasyon at ng kung ano-anong account at nangihingi ng kung ano-ano man, ay hindi ho ako yon. Ang gawin nyo ay pumunta kayo ng police station at isumbong nyo. Oo. Meron ho dyan mga gumagamit ng pangalan ko, nagsusulisit daw kuno para sa isang organisasyon. Hindi ho totoo yan. Dami niya. Hindi ho ako naging kabahagi ng tinatawag na lintik na Francis Leo Marcos Family Club. Hindi ho totoo yan. Wala hong ganyan ako itinayo. Ay ginagamit pa. At ito namang mga taga-Security and Exchange Commission, ayusin nyo naman yung mga trabaho nyo. Hindi yung porkit may nag-complain sa inyo, ay ibabato sa'yo. Ibabato nyo sa akin. Tapos hindi nyo naman iniimbestigahan, inuupuan nyo lang. Inuupuan nyo? 3 years? Maghintay kayo mga taga-sec. Ididimanda ko kayo talaga. Maniwala kayo sa akin. Huwi na lang yan nyo ang buhay ko eh. Bakit hindi kayo mag-imbestiga? Hindi nyo ilabas yung ngayong investigasyon. Diba? Yan taga-Security and Exchange Commission na yan. Naglabas kayo ng advisory na ako ang nag-founder ng Francis Leo Marcos Family Club. Ay lintik na nakakulong ako. Paano ko itatayo yan? Nakakulong ako sa kasalanang hindi ko ginawa. Tapos sasabihin nyo yung ganyan. Maghintay kayo. Dapat i-resolve nyo yan. Hindi yung nakahanglang dyan sa inyo. Ilabas nyo yung mga complainants ko, no? Ang hirap sa inyo, ayaw yung ilabas, ayaw yung makipag-dialogue eh. Di ba? Tutulog-tulugan nyo lang. Di ba? Anong silbing naging sangay kayo ng gobyerno kung ganyan kayo kawalang ya? Di ba? Walang ya kayo eh. Yung taga-Security and Exchange Commission, walang ya kayong lahat. Totoo yan. Di ba? Winalang-yan nyo ako eh. May nag-complain sa inyo na may tinayo daw kuno ako na isang Francis Leo Marcos Family Club na nagsusulisit. Paano ko gagawin na nakakulong ako? Di ba? Di walang hiya kayo. Ayusin nyo yan. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon na ayusin yan. Kung hindi, maghaharap talaga tayo sa korte. Kayong lahat ng mga nakaupo dyan sa SEC, ididimanda ko kayo. Naperwisyo ako eh. Lahat ng bangko ko sinarado. Di ba? Hindi ko humalaman sa inyo kung sino ang nagbabayad sa inyo. Pero dapat, lahat ng Pilipino may pantay-pantay na karapatan. Pantay-pantay na karapatan sa paglilitis, pag-iimbestiga, paghahanap ng katarungan, at paghahanap ng tama. Di ba? Hindi eh. Ang ginagawa nyo baka nga kasabwat pa kayo eh. Di ba? Baka mayroong isang taga-sec na galit sa akin, gawin ka natin to para maperwisyo. Pinerwisyo nyo yung buhay ko eh. Gaano kayo kawalang ya? Taong gobyerno pa naman kayo. Taong gobyerno kayo. Paano pa magtitiwala ang isang individual na walang kakayahan sa mga katulad yung nasa kapangyarihan, kung kayo mismo ang gumagawa ng kawalangyaan. Correct. Di ba? Yan, taga-Security and Exchange Commission. Sinira niya ng buhay ko walang hiyayang mga yan. Bago'y nagpunta ang abogado ko, wala. 3 taon, 3 taon na, wala pa silang resolution. Maglabas kayo, kung talagang totoo yan, ilabas nyo lahat. At para alam ko kung anong gagawin ko, di kami makakapagsampa sa korte. Di ba? Hindi ko sana ito bubuksan. Nainis na ako may nagtanong din Totoo naman talaga yan. Walang hiya naman talaga yan, mga yan. Di ba? Wala sa katwiran yung mga yan Kumbaga, abusado kayo sa mga tungkulin na parang tuloy naiingganyo kung sumabak sa politika at nang pag ako'y nanaloy, sisibakin ko lahat ng mga hinayupak na mga tinamaan ng lintik na Yan Di ba? Pero ayoko na. Kaya lang gusto lang natin dito magkaroon ng tama at pantay-pantay na paglilitis. Pantay-pantay na oportunidad na ipaliwanag ang kanilang mga sari-sarili.
Di ba? Ay hindi eh. May complainant daw na itinayo ko daw yung Francis Leo Marcos Family Club at nagsusulisit daw ng mga pera sa publiko. Ay gunggong ka. Gunggong kayo. Is easy sila. Dapat alam nila kung Oh. ano. Easy kayo. Dapat alam nyo na meron. Nagtatanga-tangahan lang sila, boss eh. Oh. Para lang makapagperwisyo ng tao eh. Alam mo yun? Oh. Eh paano ko itatayo yan lintik na Francis Leo Marcos Family Club? Eh ako'y nakakulong ng mga panahon na yan. Correct. Oh. Di ba? Oh. 2021. Eh 2020 ako nakulong eh. Oh. Ay lahat naman halos na akusasyon na ibinato sa akin, ako'y acquitted. Oh. Oh, may anti-Elias law, may anti-passport law, may istapa, may ganito. Ay wala naman eh. Wala nga nagpakitang complainant eh. Maperwisyo lang ako. Oh. Ay biruin mo yung savings ko sa mga bangko na pa sa pag-aaral ng anak ko. Abay, sinarado ng bangko dahil daw may ang SEC. Advisory. May advisory. Eh bago nung pumunta yung abogado ko, hindi raw kami pwedeng mag-complain hanggat wala silang findings. Resolution. Eh 3 taon na, anong resolution ang nakikita nyo? Ilabas nyo yung resolution para naman masagot namin. Oh. Totoo yan. Dapat ilabas nila. Oh. Di ba? Paano ho magtitiwala ang isang ordinaryong mamamayan sa mga taong nasa gobyerno, may kapangyarihan sa lipunan, kung kayo mismo dyan, nasangay ng gobyerno, walang hiya? Oh, masakit yung sinasabi ko, ano? Sakit, no? Ay, ayusin nyo ho. Bibigyan ko ho ng pagkakataon yung Security and Exchange Commission na mag-imbestiga at ayusin. Kung hindi ho, ay, kung namimigay ho ako ng pera, marami, lalo ako supporter ngayon, na uubusin ko yung pera, mapakulong ko lang kayong lahat. Ay, baka magmilagro, baka gawin ako ng Diyos na presidente ng Pilipinas, ay di lalo na kayo nalintikan sa akin. Oh. Totoo yan. Hindi. Totoo yan. Oh, baka mamaya, talagang wala ng pag-asa eh. Baka magmilagro, ginawa akong presidente. Naku, maniwala kayo. Pauusukin ko yung mga tumbong nyo. Di ba? Ayusin nyo po. Dapat lahat, bigyan nyo ng pagkakapantay-pantay. Bigyan nyo ng tamang proseso. Hindi yung basta naisip nyong pahirapan, ay pahihirapan nyo. Maliho yun. Eh lalo na, individual lang ang katulad ko.